everyone, good day. We are the Group 2. And now we will discuss the present world system, a capitalism world economy. So, it's a global network where economic activities and relations are primarily driven by capitalism. So, ano nga ba yung capitalism, no? Kumbaga, ay kailangan natin malaman yung capitalism. So, ito kasi yung economic system in which private actors own at saka yung control property in accord with their interest. So, pumapasok din dito yung tinatawag nating demand or and supply, kung paano iset yung prices in the markets that can serve the best interest of our society. Kumbaga, pinaka-essential featured na capitalism is the motive to make a profit. Then, tutukuyin din dito yung mga firm, division labor, and yung market, workers, and consumer. Hi, I'm just James Derry. So our topic was all about capitalist modern economy and capitalism. We will tackle about this. So first, the history of modern world's economy. So according to Wallerstein, the modern world system had its origins in the 16th century, and it was located some parts of the globe, primarily Europe and USA. So, ang purpose kasi ng capitalism ay about sa kapangyarihan or power na marireceive mo tulad ng yaman, interest, karapatan, etc. Dito nagkasundo-sundo ang mga tao sa way na nagka-gather sila ng plano ng goals, infos, and producers and political power. Once the political power grew into triad relationship, the endless accumulation will hold. So, ang capitalism ay umasa sa producers at lalong-lalo na sa political power. At once na ang political power ay namuno sa triad of relationship, ang walang katapusang pagtitipon sa capital ay titigil. Markets. In the present world system, markets are highly complex and interconnected. They are shaped by global trade, technological advances, and the division of labor between core, semi-periphery, and periphery nations. While markets drive economic growth and globalization, they also reinforce inequality and environmental degradation, reflecting the underlying power dynamics of the world economy na pinipili ng mga nagbebenta o retailer ang monopolyo. Dahil dito, maaring lumikha ng malaking agwat sa pagitan ng gastos at produksyon at presyo ng benta para sa mataas na kita. Ayon kay Wallerstein, ang isang malakas na bansa ay makakalikha ng quasi-monopoly na madalas pinipili ng karamihan ng mga nagbebenta dahil sa kita at protection. Dahil sa mga pangunahing produkto at kaunting kompetisyon, ang oligopoly ay tinuring na mas mabuti kaysa sa perpektong monopolyo. Ang oligopoly ay maaring mapatalsik sa kapitalismo, ngunit ang masamang epekto nito ay maaaring humina ang mga maliliit na producer at magdulot ng mataas na oligopoly sa kanilang pagkawala. Capitalist economy. Markets play a central role in organizing economic activity. Capitalism is based on private ownership of the means of production and operates on the principle profit-making through market transaction. Ang kapitalismo daw ay nakabase sa pribadong pamumuhay ng mga paraan na produksyon at layunin ng pagkita ng tubo sa pamamagitan ng transaksyon. Capitalism and market economy both are used to describe a system that allows the law of supply and demand, not central government, to determine the production and prices of goods services. As political philosophy maintains that production must remain in private hands and be motivated by the pursuit of private profit. They are one of the important parts in the market system, and in the endless accumulation of the capital, they compete with the others and not all of them succeed. In capitalist system, survival depends on winning against rivals through
absorbing the powerful firm during the circumstances of bankruptcy. The economic scale of a firm depends on administration, coordination, and management. The size of a firm also got a strong positive or negative political influence or assaults also from their competitors, employees, and customers. Wallerstein explained that in the capitalism, companies compete to survive, often through absorbing weaker rivals, especially during bankruptcies. Success depends on good management and how firms handle external pressure from competitors, employees, customers, and political forces. These factors influence a firm's growth and stability in the market. Division of labor. By allocating each individual to as a specific task to production process become more efficient as each person become proficient in their allocated field. Ayon kay Wallerstein, ang sistema ng ekonomiya ng mundo ay nahati sa isang hierarchy ng tatlong uri ng mga bansa: core, semi-peral, at peripheral. Ang mga pangunahing bansa, US, Japan, Germany. Ang peripheral na bansa ay karaniwang nagbibigay ng paggawa at materyales sa mga pangunahing bansa. Ang mga semi-peral na bansa ay nagsasamantala sa mga peripheral na bansa, tulad ng mga pangunahing bansa na nagsasamantala sa parehong semi-peral at peripheral ng mga bansa. Core processes and peripheral processes. Ang mga pangunahing proseso ay maramihan at mga ito ay madalas na magkakasama, habang ang mga peripheral na proseso ay nakakalat sa maraming iba't ibang mga estado upang tumugma sa mga bulk na proseso na ginawa ng mga core. Ang ilang mga estado ay tinuturing na core, ang ilan ay mga peripheral. Wallerstein argues that increasing the pay of ordinary worker in wealthy countries, core zones can help resolve some economic issues. Ibig sabihin po ay si Wallerstein ay nagsuggest o nagsabi na ang pagtaas ng sahod ng manggagawa ay makakatulong para sa problema na ito. So, ang workers po isang napakahalagang tao para sa ating ekonomiya. Para mapabilis natin ang pagtaas ng ating ekonomiya. Kasi by paying them more, the business can ensure that workers have more money to spend, which in turn helps the economic growth that stabilizes the system. Capitalism makes employment depend chiefly on capitalist decision to undertake production, and those decisions depend on profits high enough to satisfy them. They hire. If the capitalists don't, we get unemployed. Rise in global unemployment can lead to decreased consumer spending, which in turn reduces demand for goods and services. In response to declining demand, producers often seek to cut costs to maintain profitability. One common strategy is to relocate some aspects of their production processes to semi-peripheral states. Semi-peripheral states, ito yung nasa pagitan ng core states o sila yung mga hindi mauunlad na bansa. Sa pamagitan ng paglipat ng mga pangunahing aktibidad ng produksyon sa mga semi-peripheral na bansa, makakakuha ang mga kumpanya ng mga benepisyo mula sa mas mababang gastos sa produksyon, habang nakakuha pa rin ng mas maunlad na infrastruktura at sanay na lakas na paggawa. Yun yung semi-peripheral states. Ang core states o yung pangunahing maunlad na bansa ay kailangang magpagkompetensya ng husto at kadalasang umaasa sa suporta ng kanilang mga gobyerno dahil sila ay nasa dilema ngayon. So, sa capitalism, worker and consumer ay nakapaloob din dito yung wage income. So, ano ba yung wage income? That comes from an employer. So,
kita mula sa sahod, ito naman yung halaga ng pera na matatanggap mo bilang bayad sa trinabaho mo o ginawa mo. So, for example, ako nagtatrabaho ko sa McDo ng 7 hours. Tapos, pagtungtong ng kinsenas ay sasahod na kami. Yun yung bayad sa amin sa pagtatrabaho. At yun yung tinatawag nating wage income. Subsistence income naman, no? Ito yung necessities such as farming for consumption or for nature. So, ito yung kita na saktuhan lang para sa gastusin sa pang-araw-araw ng isang pamilya or ng isang tao sa pagkain, sa pagbabayad ng mga bills. So, wala din silang kakayahan na ibili nila yung gusto nilang mga luho. Then, sabi dito, yung pagtatanim ng mga palay, gulay, ganon, imbis na ibenta nila is sila na lang yung mismong nakikinabang. So, yung paggawa ng furniture, ginagawa nila para hindi ibenta. Sila na ang mismong makikinabang. Yun yung tinatawag nating subsistence income. So, saktuhan lang sa kanilang gastusin or kita yung kanilang napupunta sa kanila. So, sa commodity production naman, so ito naman yung meant na to consume but for exchange or freelancing. So, ito tinutukoy naman nito yung paggawa ng product or yung services na hindi para sa personal na consumption, para ito'y ibenta or trade in a market. So, for example, itong product na to is ginawa ko siya, di ba? So, hindi ko siya personal na consumption. So, ginawa ko to para ibenta, para magkaroon ako ng kita. So, yun yung tinatawag nating commodity production. Sa rent naman, ito naman yung needed capital and investment. So, ito naman yung mga paupahan na kumikita ka sa pinapaupahan mo. Halimbawa, yung apartment, di ba? So, ano ba yung capital na tinatawag natin? Ito yung pera na ginastos mo para mapatayo mo yung isang apartment mo, di ba? Then, yung investment naman, kumbaga, yung pinatayo mo na apartment is yun ang ininvest mo para kumita ka ng tawag dito, buwan-buwan dahil sa renta. Yun yung tinatawag natin na rent na nagkakaroon tayo ng capital at investment. Last naman tayo ay yung transfer payment. So, ito yung such as a gift loans, inheritance, government aids, pension. So, dito naman tinutukoy yung binibigyan ka ng pera na hindi mo na kailangan mag-service or any product. Hindi kagaya sa mga negosyo. So, kumbaga, yung government na nagbibigay dito sa mga tao na pensyonado na, for example, yung mga matatanda na hindi na kayang magtrabaho, na nasa 100 years old, di ba, nagkakaroon sila ng pension na pera. Then, tapos yung mga scholarship, di ba, galing sa government yung binibigay. Kumbaga, yun yung transfer payment. Walang interest o kita na kailangan. So, classes and capitalism. Workers tend to request an increase in their wage and employers tend to suppress it. So, dito sa classes and capitalism, yung mga manggagawa ay mas naghahanap or nag-request sila na pataasin yung mga sahod nila. Then, yung mga employers naman ay nililimitahan nila yung wage, yung pagpasahod sa mga workers para tumaas or ma-maximize nila yung kanilang sinasahod. So, ayun, yung mga capitalist ay umasa sila sa status group kaysa sa iba't ibang criteria of household.